Dapat tinext mo Ayun, sige po, no? Sige nga, at tayo po muna tayo lahat at bigyan natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na kaibuti ng Lord sa bawat sano. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Tunay nga, no, na nakikita talaga ng bawat isa ang kabutihan ng Lord, no? Amen. Sige nga, God is good. Grabe! Grabe. God is good! Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat sa iyo, O Diyos. At ngayon, Lord, kami ay aawit para sa iyo, Panginoon. Kami ay magpupuri para sa iyo, Panginoon. God will make a way. Isa, dapat sinunod. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, he lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his words will still remain. And he will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each
are the highest. Stop. Ilagay mo sa itataas kita. Kung ano yung binigay kong order. Ito, huwag kayong magagalit sa akin ha. Ngayon lang ako nag-correct nito. Ako, pag sinabi kong may free ano kayo nang gumawa noon, di ba? Pero pag may inuto si Lord, susundin natin to the letter. Hindi kasi, tingnan mo, ano yung kinanta natin? God will make a way. Hindi pa natin siya na-worship. Dapat unahin mo yung itataas kita. Pangalan niyang maitaas bago tayo humingi. Nakita niyo yung order? Noong si Moses pumunta ng Mount Sinai, nagalit ang Diyos kasi yung mga Israelita matigas ang ulo. Pambira, pinala mo kami sa Mount Sinai, wala kami kakainin. Parang ganyan yun. God will make a way. Eh hindi pa nga nila nasasamba yung Diyos eh. Hindi sila naniniwala sa pangalan niya. Anong dapat? Naintindihan niyo ba ako? Ibalik mo, itataas kita. Tapos may magagawa ang Diyos. Tagalog. Sige. Mamaya na yung isa pa. Ang secret ng answered prayer, mga kapatid, pakinggan nyo ha, naamo muna yan. Ang secret ng answered prayer, magpuri ka muna at magsamba sa Kanya. Hindi ka pa humihingi, pag nagalak ang Diyos, bumababa yan. At pag bumaba yan, yung hinihingi mo, ibibigay. Binigyan ko na kayo ng tip ha. Wag natin pangunahan ng Diyos kung ano requirement niya. Bihira yan. Nasa peligro tayo ngayon. I hope naintindihan niyo. Ulitin mo ha, umpisa mo, tataas kita. Sige, maganda yan. Yan ang bagay sa boses mo. Music kay Lord yan. Sige. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon ngayong umaga. Habang may hininga, sa iyo ako ay sasamba. Habang may hininga, sa iyo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Sige, Church, habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Patuloy na sasamba sa'yo, Habang mayroon lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, Itataas! itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Yes, Lord. Ika'y itataas namin, Panginoon. Amen. Itataas kita. Yes, Father. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Ay, amen. Sige, Church, now, minsan pa, habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Amen. Panginoong Jesus, minamahal kita.
itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, Yes, Father. itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Yes, Lord. Itataas ka namin, Panginoon, at patuloy ka namin itataas sa araw na ito at sa araw-araw, Panginoon. Tubig. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ika'y tinataas namin at alam namin na may magagawa ka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. May tubig siya. Meron. Yes, Lord. May magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Amen. Patuloy ka namin naawitan ngayon, Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Father. Amen. May tubig ka. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, church na tayo umawit. Alam kong may magagawa ang Diyos. Po ba siya? Tama na yung posisyon. O, ito. Alam Gagano. kong may Gagano. magagawa Yan. ang Diyos. Yes. Diyos. Iya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat
ang Diyos ay magagawa. Ang Diyos. At kung ako'y magtatapat, yes Lord, magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Yes, Lord, alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Yes, Lord, kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na may magagawa ka sa amin. At tunay nga, Panginoon, na maraming salamat sa iyo. Sige, Church, nabigyan natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung pinakamalakas at pinakamataas nating palakpak para sa ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ay binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpuring pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Hallelujah. Man. Ano yan? Akin na nga. Ano yun? Oh, punta na. Akin na muna yung gamit ko, kuya. Ay, ganda yun. Bili mo yan. Ayun. Bigay mo sa akin. Dito ko bili lang ako ng ano. Bili niya ako ng ganito ni Eko eh. Buti na. Inuubo pa lang Ano, siya. Excuse me. Thank you, anak. Amen. Oy, walang MC. Sino? Hello! Hi! Ayan, good morning po. May upo po yung MC natin. Wala na. Hello. Good morning. May ubo po yung MC. Sige. Ayan, sige po. Bigyan muna natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon ngayong umaga, no? Ayan, sige. Kasunod ng palakpakan na yan, sino po ang may... So, dito? Pasasalamat sa buong linggong nagdaan. Sige, any volunteers o magtuturo ako? Appointed volunteer. Sige, walang magpapasalamat sa buong linggo. Seryoso si Jubel. Ang mga Feeling ginagawa ko, wala. Dun sa labas, wala. Ikaw. Will. Si JM, magpapasalamat sa Lord. Palakpakan natin si JM. Ayan. Palakpakan natin ang Lord. Sige, JM. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Gusto ko lang pasalamat yung isang linggo ko na
sa trabaho. Kasi nakapag-compose ako ng kanta habang nagtatrabaho. Kasi lagi pumapasok sa isip ko yung mga worship song habang nagtatrabaho. Kasi sobrang stress. Ay, gusto ko lang pasalamat na hindi ako pinapabayaan ni Lord. Laging nandyan sa akin. Man. Kahit sobrang dami kong kailangan tapusin na gawin din sa trabaho. Kahit sobrang stress. Pero nandiyan pa rin siya na nakapag-compose ako ng kanta. So, gusto ko lang pasalamat din siyempre yung kalusugan ng bawat isa. At sa family ko rin, hindi rin napabayaan ni Lord. So, ayun lang. Sa kanyang papuri at pagsama. Man. Man. Ayun. Napakaganda nung na-stress nakagawa ng kanta. Amen. Ako na-stress umiyak. Sige, sino ba magpapasalamat ngayong umaga? Julia Jubel. Sino pa? Wala na. Ang pinagpala. Ay, yari ka iya. Oo, yun mo yung tagapagpaawit natin. Sige, sino bang magpapasalamat? Wala na. O sige, ako magpapasalamat ako sa Panginoon dahil... Doon sa sapatos mo. Hindi. Alam ko bago yan. Hindi, nagpapasalamat ako sa Lord dahil buong ko ng tignan siya. Anong tawag dito? Hindi, walang biro. Nagpapasalamat ako sa Lord sa buong linggo dahil buong linggo kasi ako masama ang pakiramdam ko, masakit lahat ng mga bagay-bagay ko. Tapos, buong linggo akong stress sa trabaho. Sobrang pagod. Pero, mapasalamat ako sa Lord kasi ito, weekend, nakakabinibigyan niya tayo ng pahinga at saka ng malusog na pangangatawan. Magpapasalamat ako sa Lord kasi ang papa nakagat ng aso pero okay siya. Papasalamat ako sa Lord kasi covered siya ng insurance and at the same time walang malalang nangyari sa kanya. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Buhay yung aso. And buhay din yung aso namin. Lalong kumulit. Yun, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi patuloy kaming sinusustain ng Lord, hindi lang sa gastusin, pati sa buhay namin pamilya. Yung kapatid ko nag-aaral, yung mama at papa ko buhay, yun. Yun yung pinagpapasalamat ko at healthy kami ng aking asawa. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi nandito din ang mamalin namin, nagbabakasyon, papagawa ng bahay. Thank you, Lord. Although si Papa Ching medyo nadapa, pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi walang serious na nangyari dun sa pagkakadapa niya sa hagdan. Amen. Nagkabukol pero malakas pa din, nakakapagwalis pa rin ng Papa Ching, nakakapaglinis pa rin ng mga aso. So yun, sa Panginoon ng lahat ng papuri. Amen. Ayan. Sobra. Yun. So, sino pa po magpapasalamat? Kung wala na, tayo ay dadako na sa communion na pangungunahan ni sino magbabasa ng libro nito? Depende sa... 1 Corinthians 11:28. Ayan. 1 Corinthians 11:28. Basahin mo na. Diyan na lang, anak. Diyan na lang. Ganda yun. Ayun, sige, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28. Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalas-ala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saron ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28.
Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarang. Amen. Pastor. Mga kapatid, magpalinis tayo lahat. Father God, linisin mo kami ng iyong salita. Linisin mo kami ng dugo ni Kristo. Linisin mo kami ng banal na Espiritu ngayong oras na ito. At Lord, bago kami magpatuloy sa komunyon, Panginoon, ilagay mo ang Christ consciousness. Amen. Mind of Christ. Spirit of Christ. Ibig sabihin, flesh or body, mind, and spirit. Punuin mo kami, Lord God. In Jesus Christ's name. Amen. Ngayon, Lord, tawagin natin yung ating takeover. Kaya mo, Iya. Kaya mo. Kalamansi lang katapat niya, tsaka tanggal yan, kung ayaw ng luya, kalamansi. Tumaas yung ano niya, acid niya. Acid. Grabe naman yung pagmamahal niyo. Ay. Oh. Pa yung damit mo Sige mahirap po, yan. Patumayo ka pa, para hindi na ano yung damit. Oo, sandali, Bren. Kanya-kanyang kuha na po Tayo tayo. ko, tingnan mo, ang daming kumukuha. Communion po. Ano? Si Eko, Kuya Eko mo. Baka matapunan si Pastor Mami, thank you na. Ilayo ko na. Sabi ko na nga ba buti na lang hindi sa damit. Ko. Sorry. Ano sorry ba yan? Palitan mo bago yan. Hindi, isa lang po. Ako na lang isa. Bilis naman kamay mo. Ano sorry? Palitan mo ng bago. Imbis na magalit eh. No? Sige po. Palitan mo Dito ng na lang bago. po. Sobra ba? Teka. Baka ito itong... Si Toyang bigyan mo rin. Tsaka ikaw. Okay na. Okay na dyan? Kuya Eko pa. Meron na. Ay, wait. Pawasan niyo. Teka lang. Yung huli sa amin na dito. Si Mike yan. Yung Iyak piningan anak. Thank you. Ayun, sige po. Pastor. Wala ka mo. Masarap na dito yung puti. Alam natin na itong katawan ni Kristo to, yun tinapay. Isubo natin sabay-sabay na may kabanalan in Jesus Christ name. 1, 2, 3. Pagkatapos ng kainan nila, minsan nga sinasabay pa nila dahil pagkain kainan Kinuha ni Kristo ang saro bilang dugo ni Kristo. Inumin natin ang sabay-sabay na may paggalang at pagsamba. 1, 2, 3. Gawin natin ito lagi hanggang sa pagdating ni Hesus Kristo. Lahat ang magsabi ng Amen. Amen. Nana? Intindihin natin si Iya may inaano sa lalamunan. Pinatatanggal siya sa Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, Si mga Eko, tayo ay ibaba mo na lang yun. May special number tayo. tayo po muna ay magpatuloy sa tithes and offering po muna. Amen. Bago tayo mag-special number. Mami, mag-tight siya yung Sige po, lapit na lang po tayo. siningil out. Hindi na, na rin po. Dito na lang po sa lamesa, no? Huwag na natin masyadong iangat sa pulpito at huwag na natin tignan. Pasensya na po kayo sa boses ko. Maganda naman yung boses mo Wala naman nagbago Nadagdagan pa nga Nadagdagan pa. Sino ba mag-special number ngayon? Julia? Ay! Amen. Special Hallelujah. number. Ay, amen. Okay, special number. Bago tayo mga sige, dali. Sige po, okay na po ba sa tithes and offering po? Everyone and every two and every three. Sige po, no tayo ay manalangin para sa ating tithes and offering po muna. Hallelujah.
Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa umagang ito, Lord, at sa tithes and offering po na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, Panginoon, sa mga kakailanganin po ng iyong gawain. Dalangin ko po yung mga nakapagbigay na ibig niyo po sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lang po ang nakakarinig ng kanilang mga unspoken prayer, Panginoon, at yung mga hindi po nakapagbigay. Langin namin, Panginoon, na bigay niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon po. Alam mo, tatamad na natin pumalak po para sa Panginoon. Diba? Sige, no? God is good! Grabe! God is good! Kinatamaran pumalakpak, kinatawarin sumagot. Oh, God is good. Grabe, grabe, God is good. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dadako na muna sa special number, bago tayo magpatuloy sa Word of God, Yes, tayo ngayon. Every Sunday nang may special number. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Amen. Go, Julia! Mas magandang umaga po sa lahat, no? Higit na magandang umaga sa Panginoon. Morning! May patuloy. Morning na! Aawitan ulit ng Panginoon. Awit lang ng awit. Ay, salamat. May special number. Taas mo yung mic o may harap sa speaker. Buti pa si Luna na to. Buti-buti mo, Panginoon, Amen! sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw.
amin ay nagmamahal. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Parang ako sa Panginoon. Ganda ng kilay ni Ate. Amen. Hallelujah. Amen, JM. Amen. Tagalin naman natin yung Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon. Sige nga, muli palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Amen. Sige po, tayo po ay dumako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain po, ang pagbibigay po ng Word of God. Po unahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok. Good morning! Morning po! Morning. Kaya good morning, nakalipas din nung ako'y in-injectionan dito sa aking kamay. Sugat ang in-injection, hindi na katulad nung araw. Hindi naman kailangan injectionan yung sugat pag nakagat ka. Tingnan mo nga, JM, kung maayos. Ba yung ginagawa mo dyan? Ikaw dyan sa camera, kapatid. Ayan. Tingnan mo nga kung tama mo. Ayan. Ikaw ang pinagbiskitahan ko ngayon. Ang topic natin ngayon, Go thy way. Your faith have saved thee. Amen. 99% ng mga Kristiyano alam lang sa salita. 1% hindi alam kung ano talaga ang meaning ng tinatawag na your faith has healed thee. Pabot nga yung salamin ko. Baka magdilim yung paningin ko sa inyo. Patuin ko kayo naman. Alam mo, pag hindi kayo marunong tumawa, sa iba bawal tumawa. Kasi ang Diyos banal. Alam nyo, sa Biblia, marami rin katatawanan. Paghiwalayin yung dalawang yan. Paghiwalayin nyo. Dito nga muna ako. Paghiwalayin nyo yung dalawang yan. So, I would ask you to become 50-50 serious to God. Tingnan nyo ang Luke chapter 7, verse 15. Pakibasa yung English, anak. Verse 15. And he said to the woman, Thy faith has saved thee. Go in peace. Maraming gumagamit niyang verse na yan, minsan out of context. Ito yung naengkwentro nila si Jesus, isang babae na nagkaroon ng sakit. Ganon din sa Matthew chapter 9 verse 22. Basahin mo. Matthew 9:22, kapatid. Kung papansinin nyo ang Matthew chapter 9 verse 22, ganon din ang naengkwentro isang babae rin na may leukemia, issue of blood. Sa modern King James Version, sickness of blood. Sa NIV, blood issue.
Sa ibang version, kagaya ng online English, leukemia. Pero ano ang issue natin dito ngayon? Ang issue natin, pananampalataya. Ibang-iba sa tinatawag natin pagiging reliyoso. Sorry, hindi lahat ng tradisyon na nakagisnan natin sa iba-ibang churches, akala nila pag sinabing faith, yung religious organization. Kung i-review natin ang Biblia, Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen. Kaya nga minsan tiwalas sa katuruan na nakagisnan ng karamihang mga tao. Gusto ko lang linawin, katulad lang ng pagpapagaling sa may sakit, kailangan meron kang tinatawag na biblical faith. Faith na nakabatay sa Word of God. Tingnan mo, kumanta si Julia, okay, nandun na tayo. Hindi niya memorize yung kanta, pero kumanta pa rin. Pinansin niya ba yung kapintasan ng iba na, yan pinakanta, hindi kabisado yung words. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung paano ka kumanta. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mo. Amen. Amen. Sumunod eh. Sino naman akong magsasabi, pambira naman to, nag-special number, hindi man lang yung memorize. Buti wala akong narinig na gano'n. Ibig sabihin, yung mga nakikinig, Kristiyano. Amen. Kasi kung perfectionist ka, maghanap ka na lang ng ibang church, doon ka makinig, yung hindi memorize. Memorize mo, di lalo mas maganda. Dapat naman talaga gano'n. Pero, dahil nga, VIP ka sa Panginoon, wala tayong tumutugtog. Kung ano meron tayo, be thankful. Buti nga may kumanta ng special number eh. May nakita ako isang church, puro is preaching, song leader. Special number, puro pastor. Nakakita na ba kayo ng church na gano'n? Ang tawag doon, one-man band. Yan. That's entertainment. Naintindihan niyo ba? Amen po. Pero si Jesus Christ hindi swapang. Hindi siya makasarili. Bagamat isa lang naman ang pwedeng gawin kay Jesus na hindi pwede gawin sa kapwa anak ng Diyos. Alam mo kung ano? Sambahin. Si Jesus lang ang tao na nagsalaman Diyos, anyo ng Diyos na nagsalaman tao. Hindi naging laman, mali yung Tagalog. Maraming preacher hindi maingat sa pananalita. Pag sinabi mong naging laman, permanente na siyang tao. Di sinungaling pa ngayon si Pablo. Sino pakikinggan ko? Si Pablo o yung pastor na nangangaral ganun? Mali. Nakita nyo? Kaya ako, pagdating sa Biblia, maingat po ako magsalita. Kasi salita niya hindi ko naman salita yan eh. Kaya kayo naman, bilang nakikinig, maingat din. Kasi ang gagawin ng kaaway, kukunin yung natutunan mo, makakalimutan mo ngayon kung hindi mo sinusuri. Pag meron sakit, hindi mo mapagaling. Alam nyo ba, kapatid, ako ang pastor na hindi madamot. Gusto nyo ba magkaroon kayo ng kapasidad magpagaling na may sakit? Amen. Hindi lang ang doktor. Paano kung hindi na kaya ng doktor? Saan mo palalapit? Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya sabi niyo doon, woman, sa Luke chapter 7 verse 50, woman, your faith have saved you. Go in peace. Ito si Mary Magdalene lumapit at hinugasan niya hindi shampoo. Hinugasan niya ng luha niya. Yung kanyang buhok ang paa ni Jesus Christ. Dahil alam niyang ipapako si Kristo at mamamatay. Simon, pinapasok mo ba ako sa bahay mo? Pinahiram mo ba ng iyong luha ang aking mga paa? Binigyan mo ba ng langis para pagalingin ako? Pasalubungin ako? Itong babaeng to, kahit maraming kasalanan, pinatawad. Kaya sabi niyo doon, kasi sabi nung Simon,
sa isip niya, kung talagang propeta ng Diyos to, dapat alam niya yung pamumuhay ng babaeng to. Ang nangyari, hindi. Kaya, sinabi niya sa babae, iniligtas ka sa iyong pananampalataya. Yumaong kang payapa. Take note, ginamit ni Jesus Christ, yumaong kang payapa. Go in peace. Pag meron kang faith sa Lord, lagi kang peaceful. Pag wala kang faith, aligaga ka. Para ka si Lady Gaga. Aligaga, Lady Gaga ka. Talagang gaga ka. Alam niyo ba kung ano sa Greek root word ng faith? Oh, ito may matututunan kayo sa Greek dictionary. Ano yan, Pastor? Pistis. P-I-S-T-I-S. P, iota, sigma, tao, omicron, sopo. Pistos. Ay, pistis. Pag wala kang pistis, peste ang buhay mo. O, diba? Malinaw na. Bakit? Tigas sa ulo mo. Ayaw mo pakinggan si Lord. O, ano mangyayari sa buhay mo, pati sa mga pananim mo, kung ikaw yung farmer? Mapepeste ka. Peste yawa, sabi ng iba. Excuse to use the word. Pero pag may pistis ka, faith in Christ, marvelous name of Christ, powerful word, name of Christ, blessing upon blessing, faith kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, go in peace, mapayapa. Pero, kung ayaw mo ng faith, go in peste. Pesticide ka na kay Lord. Pesticide ka ng demonyo. Mamili, pistis o peste? Pistis. Ha? Pistis, pag may faith. Pag walang faith, pistis ka na lang dyan. Ganun lang kasimple yun. Kaya yung nakikinig sa salita ng Diyos, ako kagamitan lang, kumbaga, amplifier lang. Faith. O, another thing, Matthew 9:22. Basahin mo. Matthew 9:22, mag-mic ka para hindi ka maubo. Sige, go. Tagalog at saka English, basahin mo. Matthew 9:22. Yan, o. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Ito yung time nangangaral si Jesus Christ. May babae, sabi niya, mahawakan ko lang ang balabal ni Jesus, gagaling ako. If I can touch ha, hindi hold, touch the hem of His garment, I shall be healed. Nakatalikod si Jesus. Minsan ang Diyos nakatalikod sa atin, na akala natin nakatalikod. Ang totoo, kahit nakatalikod yan, nakaharap sa iyo. Tao lang ang tumatalikod sa Diyos. Tayo ay ganun. Hindi ko sinabing kayo, sila, tayo. Napaka-bless natin lumingon si Jesus. Teka, lumalapit si Vic. Ay, teka, si Isa lumalapit. Si Iya. Oh, 3 piraso, yung isang kalamansi, pigain mo, lagyan mo ng honey tuwing umaga, tanggal yung ubo mong yan. Diba dati pag inuubo ko, grabe, sunod. Luya, honey, ano pa? Kalamansi. Oh, sino nagturo nun sa akin? Si Lord. Ngayon, tingnan nyo, oh. Tingnan mo yung verse 20. Ayan, oh. A woman who was diseased in the issue of blood 12 years, leukemia, no? Came behind him and touched, tingnan nyo, touched the hem of his garment, yung dulo. Hindi si Lenny Robredo yan, mga kapatid. Yung laylayan, nahawakan niya, gagaling ako. Ito iba eh. Meron iba eh. Mahawakan ko lang yung laylayan. Nung nakakapit na, ayaw nang bitawan, nagnakaw pa. Maraming ganung politiko, di ba? Ako ay laylayan ng lipunan. Nakang, wala ka dyan.
Pero ito, nakita mo may kagalingan. Narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ni Jesus ng kanyang damit. Verse 21, basa sabagkat Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ka man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Okay, verse 22. Sige. Datapwat, paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Gusto nyo ba makakita ng taong gumaling? Sa oras na yon, pamaya yan. Kailangan malakas ang faith. Pag hindi, no power, no result. Amen ba? Lumingon si Jesus. Babae, pinagaling ka ng iyong pistis. At gumaling ang babae mula sa oras na yun. Pero kung ikaw naman yung babae, wala kang faith, hindi pistis ang aabuti mo, peste. Pestilence. Amen ba? Amen. Mga kapatid, ganyan kasimple. Faith and save you. Faith in Christ Jesus. Faith sa mga sinasabi ni Jesus Christ. Pero hindi bulag. Tingnan mo ko nagpa-opera. Dapat pala hindi na ako nagpa-opera. Pero hindi, may nag-improve naman. Nawala yung itim, lumabo naman. 1840. Luke 18:42, basahin mo. Buti na may pinapatak ako, lumilinaw na. Amen ba? True faith. Puro faith na lang eh. Kasi baka ma-fake ka eh. Minsan ang doktor, fake, ay hindi mo makakakita kayo. Nakakita ka, alam mo may tissue paper sa mata. Tingnan mo talagang mga doktor, no? Parang silang member ng cash and carry. O sige, basa. Hindi naman lahat. O sige, basa. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, Amen. pinagaling ka ng pananampalataya mo. Amen. O ano nangyari? Verse 43, kapatid. Paki-close up, sige. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya, na niluluwalhati ang Diyos, at pagkakita nito ng buong bayan ay nangagputi sa Diyos. Ingles, verse 43. Sige. Immediately, And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise unto God. Amen. gusto nyo ba yon? Pag may lumalapit sa inyo, may gagaling? Gagaling ang may sakit? Pero hindi mo pwede baliwalayin yung pastor mo sa church. Mawawala anointing. Kasi dito ka bilong. Warning lang, ha? Mamaya, mag-i-impart ako ng gift of healing sa inyo. Pero huwag kayong magyayabang. Isang requirement sa healing process ay ang pagpapakumbaba. Kailangan born again ka, tinanggap mo si Kristo. Otherwise, no power. Tingnan mo ang Mark chapter 16, verse 16. Marcos. Hindi si Bongbong ha. Marcos, San Marcos. Hindi si San Ferdinand ha. Baka mamaya. San Marcos, Saint Mark. Ha? John Mark. Hindi ikaw dyan ha. Hindi ikaw dyan ha. Nakalam ko nang kamera ka, baka papangitin mo ako ha. Lalo na si Isa, papapangitin mo. Patay ko sa tatay niyan. Patay ka kay Toyang. O sige, dali, tingnan mo. Mark 16:16, basahin mo hanggang 18. 16 to 18, Tagalog tapos English. Basa. 16. Sige. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Tingnan nyo ha. Take note. Pag hindi raw nanampalataya, ano? Paparusahan. Paparusahan. Kagaya na sinabi ko, faith, pistis. Pag walang faith,
peste. Tanggapin yung anointing, libre. Libre nyo rin ibigay. Huwag kayong magpapabigay ng donation. Amen. Amen. Hindi nyo ako nakita sa mga churches, yung iba, ay pastor, tanggapin mo to. Ganyan, para requirement, offering, hindi ko tinatanggap. Sabi ko sa church na lang. Mga kapatid, naintindihan nyo ba ako? Amen. Huwag kayong mamemera pag pinagaling kayo, nakapagpagaling kayo. Amen. Ha? Maganda pa ikwento nyo, pastor, may pinag-pray ako, gumaling. Tuwan-tuwa yung tao. Yun lang, okay na sa akin yun. Glory to God. You belong to the risen Christ, Jesus, Bible Church of Caloocan. Masaya na ako naman. Amen ba? Kapag papagaling kayo, bawa, adik-adik, ayaw magpaayos, patungan nyo sa ulo, pag-pray nyo 2, 3 kayo magkakapatid, tepok yung pagiging addict niyan. Kasi bago mo ano-anong mabuting balita, palayasin mo muna yung demonyo. Totoo. Pag napalayas mo yung demonyo, tsaka mo yung pasukan ng salita ng Diyos. Oh, hindi nyo alam, no? Gulat kayo, no? Ayaw ituro, gusto na sila lang mga worker ang nagpapalayas. Ito, pinag-aralan natin sa Greek, middle voice, oris, ibig sabihin, something that happened on the past, and is effective up to the present. Kaya yung sinasabi sa Hebrews chapter 14, verse 13, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, hindi nagbabago si Jesus, nagpapagaling na may sakit. Amen. Oh, sige, yan muna. Mamaya ako makapapakita sa inyo yung formula. Ito muna yung level 1 formula. Kasi ito yung objective natin. Magpapasa ako sa inyo ng anointing sa mga uma-attend dito sa church para makapagpagaling kayo. Hindi ko sosolohin yung gift. Gusto ko lahat may gift. Ibang church, ay wag, baka lumipat ng ibang church. Ay, ganun, ganyan. Naintindihan nyo ba? Amen. Sige, ako magbabasa ng English. Verse 16, babasahin ko po. He that believes and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Ano, pansinin niyo yung salitang, huwag niyo pansinin yung baptized, kasi yung baptized, automatic yung once na tinanggap mo si Kristo. No? Kaya pakinggan nyo, yung totoong nanampalataya is baptized shall not be damned, but believeth. Tingnan nyo. Believeth 2 times. Baptized 1 beses lang. So, ibig sabihin, kailangan meron kang faith. Pag wala kang faith, naniniwala ka lang sa isang verse. Sa ibang verse, hindi ka naniniwala. Ay, hindi ka pa rin Christian. No? Kailangan 100% pinaniniwalaan mo ang Word of God. Sino ba ang Word of God? The living Word of God. It's Jesus. The written Word, si Jesus din, yung Bible. Maraming hindi nakakaalam na yung Word of God. The written Word of God. The printed Word of God. Yung nasa app, Word of God, yung laman. Kailangan 100% naniniwala ka. Kasi hindi makakaganti ang demonyo sa'yo pag nagpalayas ka. Verse 17, i-check nyo sarili nyo. Bago nyo pa tumanggap ng impartation, magdasal na kayo ngayon. Mamaya mag-i-impart tayo. And these signs shall follow them that believe. In my name. Kaya pula yan, nagsasalita si Jesus. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. O, hindi ba new tongues yung Bible? Dati hindi mo panapansin, ngayon totoo lang. Papakitaan ka ng milagro, ikaw din magpapakita ng milagro sa ibang tao, hindi galing sa atin yon, galing kay Jesus. Sige, verse 18. Tested ko na rin yung ahas na yan. Oh, nangyari na sa akin, kaya malakas loob ko. And they shall take up serpents. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall, makinig, they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
Alam niyo ba, marami na ako naranasan sa iba-ibang churches. So, palalakasin ko lang yung loob niyo. Nagpe-pray ako dito pa sa Amparo kami nakatira. Nagpe-pray ako, yung tao taga Bulacan gumagaling. Gusto niyo ba yun? Hello, nakikinig ba kayo? Hindi kayo nagtsamba-tsamba. Nakakatawa ba, Del? Hindi, may nasabi kasi ako mali. Kaya ako tinatawanan sa LD. Tingnan nyo nagpe-pray ka dito, pinagpe-pray mo yung result, negative, hindi ba nagkakatotoo? Ang lakas naman ng loob mo, Vic, hindi malakas loob ko, takot din ako. Malakas lang ang faith ko kay Lord. Amen. Kung nagagawa ni Jesus yung magagawa niya rin. Yung mind of Christ, yung teachings of Christ, nasa heart mo. So, in oneness ka kay Christ. In oneness ka with the Father. Ngayon, sasabihin nyo, hindi totoo. Sino may sabing hindi totoo yan? Sana, hindi na sinabi ni Jesus yan. Verse 16, Tagalog, basa. Lakasan mo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Dito lang sa buhay natin, pinarurusahan na tayo. Di manampalataya ka na lang kaysa mapeste buhay mo, mag-isa ka lang. Pag kumakapit ka kay Jesus, hindi mo solo yung problema. Common sense. Hindi ka naniniwala sa turo dito sa Biblia. Sino ba loser ako? Sasabihin ni Michael B., you're a loser. Di ba? Di ba? Si Ogie Alcacid, sasabihin niya kay Michael B., magpapanggap siya parang bakla. You're a loser. Ay, hindi ako loser. Loser. Pag wala kang Kristo, hindi ka nanampalataya sa Diyos, hindi ka lang loser. Kay Lucifer ka na. Malinaw. Kanina, pistis, wala kang faith, peste. Nakikinig ba kayo? Pero kung kay Kristo ka, you gain. Pag wala ka kay Kristo, you become a loser. And when you become a loser, you are Luciferian. Loser. But in diretsuhan, wala ka ng pagtatakbuhan, pagpipilian. Si Jesus o si Lucifer? Si Satanas. Choose wisely. O sige, magbotohan tayo. Sino rito boboto kay Kristo? O, di ba? Sino dito boboto kay Lucifer? O, sige na. Sa inyo na, umalis na kayo dito. Dali. Tamo, walang nakataas, natakot. You see? Kaya you are a loser, you become the disciple of Lucifer. But, when you have pistis, you have Jesus, the Greek word for faith, pistis, blessing. Confident ka, relax. Blessed ka. Hindi mo solo problema. Ayan o. And these signs, ayan o. At lalakip. Ito daw yung mga tanda ng mga nananampalataya. Wala siyang sinabi, ito ang mga tanda ng mga apostol. Wala rin sinabi, ito ang palatandaan ng mga santo, santita. Wala sinabi gano'n. Ang totoong santo o santita ay yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo mapapractice yan kung patay ka na. Hello? Hindi ikaw yung Patriarch Joseph na nilibe sa Israel na pagdikit ng katawan ng kapwa patay doon sa buto-buto sa bulalo o katawan ni Joseph, nabuhay yung katawan. Hindi ikaw yun. Ang malinaw na katuruan, ito, kay Jesus. Sige, basa. At lalakip
at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kanino daw? Walang sumagot? Nakikinig ba kayo? Ang hina. Sa mga magsisisampalataya. Oh, sino pa? Kami. Kayo? Parang hindi kayo nananampalataya. Iba yung nangyos eh. Cellphone kayo nananampalataya eh. Oh, hindi ba? Hindi. Makakapagpalabas ng Okay. demonyo. Sige, tuloy. Basa. At Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. oh, labas na yun sa demonyo dito. Dali. Labas na. Supi. Supi. Oh, walang lumapa. Walang demonyo. Sige, verse 80. Sige, basa. Sige. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ayan. Kita nyo? Oh, sige, tuloy. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Naranasan nyo na magpatong ng kamay sa may sakit at gagaling? Ano requirement niya? Nananampalataya. Okay? Tapos verse 19. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ito po ay isang gift. Hindi isang gift, maraming gift. Pagpapalayas ng demonyo. Hindi mamamatay sa ahas. Hindi mamamatay sa inumin. Ano pa? Ano pa? Pagpapalayas ng demonyo. Gusto niyo ba yun? Na kahit magbago yung, bakit ako ang santo ninyo? Ako ang lolo Pedro. Di ba may ganon? Oh, pala, espiritong masama. Layas, ang pangit mo. Huwag ganon. Huwag ka makikipagbiruan. Sabi mo, layas sa pangalan ni Jesus. Huwag ka nang babalik. Hindi ka naman pogi. Kagaya ni Pastor Vic. O, yung mga ganun pwede. Sa glory. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Naintindihan niyo. Kaya mga kapatid, nagpapatawa lang ako kasi baka inaanto kayo. Hinihila ni Satanas yung mga mata nyo, yung mga Venetian blind ng mga mata nyo, aantukin kayo na hinihila niya yan. Okay? Malinaw ba? Amen. Parang walang may interest. Amen. Parang ang lagi kang galit. Batuin kaya kita ng... Kaya lang, baka simutin mo ko eh. O yung microphone ko eh. Masamang espiritu yung ilong mo yan. Makatin mo ka, mami ha. I rebuke your nose. Mami nose pet. Tinatawanan ko ng dalawang algonsa, mami oh. Kayo ha? Wala kayong respeto ha? Ikaw kasi pastor na nag-umpisa. Hindi, sinasabi ko dito, totoo, hindi naman ako paparinig. Pinipintasan niyo yung ilong ng misis ko. Parang kung gaganto ng mga ilong. Totoo naman. Maganda naman talaga mga ilong nila. Pare-pareho naman kayo may kulangot sa ilong. Sige, balik na tayo. Sa mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Biblia, yan ang ibibigay sa inyo. Amen. Amen? So ngayon, ano yung mga message niyo? Kapatid niya? Ano yan? Sino yung pinag-uusapan niya? Sa mga kapatid, ito na ang final frontier. Ha? Ito na ang gagawin natin. Manalangin muna tayo. Kukuha tayo ng appointed volunteer prayer sa isa sa inyo para mag-impart tayo ng healing of the sick. Yun na muna. Pagpapalayas ng demonyo tsaka healing of the sick. Sa susunod, pag-aaralan natin pagpapalayas ng demonyo sa mga spiritong makahiya. Alam niyo ano yung spiritong makahiya? Yung nahihiya kang i-present ang gospel. Nahihiya kang sabihin kung ano yung paano maligtas. Nahihiya ka dahil sa iyong sarili. Pride lang yan mga kapatid. Hindi lahat ng nangangaral perfect. Ang hinahanap ng Diyos yung willingness. Willingness. Kasi pag wala kang willingness,
Willing ka lang, kaya wala kang willingness. Kailangan meron kang willingness. Okay ba yan? Tayo manalangin. Background. Tayo mananahimik ng ilang oras habang... pero yung pagluluto, hindi mo mapapatahimik yan. Kasi wala namang amplifier yan. No? Yan, sige yan. Umikit kayo, walang matitingin. Mag-i-impart na ako ng healing. Pagpapalayas ng demonyo. Father God, it is now high time. Matagal na kami, Lord, isang church na kailangan namin, Panginoon, i-practice ang pagpapalayas ng demonyo sa kanilang territorial reasons. Kailangan, Lord, sila paalisin dito. Sila nagdadala ng salot, curse, at lahat ng ninakaw nila, Lord, na panahon, pagpapala, mga sitwasyon na naging balakid para ma-deny namin ang aming sonship in Christ. Ang aming inheritance ay huwag agawin ng kaaway. Pilit inaagaw. Pati ang aming mga kasiyahan, pati ang aming mga interest sa iyo, Lord, tinatanggal nila ng buhay. At ngayon, Lord, nilalapit ko lahat ng sumasamba dito, lahat ng connected dito by faith in Christ Jesus. Let this mind of Christ kontrolin mo, Lord, ang aming mga puso. Kontrolin mo ang aming mga damdamin. Kontrolin mo ang aming mga desire. Bagay na hindi namin makontrol dahil binigyan mo kami ng free will. Pero hinihingi ko, Lord, the anointing of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit sa bawat isa na narito. Manifest now in Jesus Christ's name. Manifest now. Bigyan mo sila ng authority, Father God. I blow the Holy Spirit sa bawat isa. Let your Holy Spirit fill the hearts of the faithful. That they will cast out demons. And everything will manifest right now. In Jesus' name. I give them the authority, Lord. In the name of Jesus Christ. The anointing of the Messiah, the Crio Christus, the Yehoshua in the flesh, the Yeshua, Almighty God, Jehovah God. Fill this place, Holy Spirit. Nauuhaw sila, Lord, sa divine anointing. Nauuhaw sila ng excitement sa ministry, Lord. Hindi pa nila pinapatong ang kanilang kamay at lalapit sa iyo, Ama. Tutugunin mo. In Jesus Christ. Lahat ng hadlang sa bawat sitwasyon na aming tatahakin mula ngayon sa araw na ito, wawasakin mo lahat ng hadlang. In Jesus Christ's name. Amen. Receive the Holy Spirit. Taas nyo mga kamay nyo. Ako lang aawit. Pikit nyo mata nyo, walang magtitinginan. Habang inaawit ko to, pakiumpisa mo rin. Pakiramdaman nyo ang Holy Spirit, kailangan mag-manifest sa inyo. Pakiramdaman nyo, lahat kayo, no exception. Pasalamatan nyo ang Holy Spirit. Where the Holy Spirit is, there is liberty. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat,
ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Feel the Holy Spirit. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Holy Spirit. Dakila ka, Lord Jesus Christ. Dakila ang pag-ibig mo, Ama. Dakila ka, Holy Spirit. Dakila ka, Jesus Christ. Dakila ang pag-ibig mo, Ama, o Jesus. Kayong kakanta, tanggapin niyo yung Holy Spirit. Tahimik. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Sabay-sabay. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Receive the Spirit. Hinili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak mo, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila. Holy Spirit, fill the hearts of all who are here right now. Sama mo ang mga taga-subaybay. Let the Holy Spirit move. Feel the Holy Spirit. Narito ang banal na Espiritu. Free out all things na umahadlang sa'yo. Get it out in Jesus' name. Get it out. Dakila ka, Jesus. Get out demons. Spirit of unbelief. Spirit of doubt. Spirit of pride, get out. Spirit of rejection, out. Let the Spirit of the Lord, there is liberty inside. Amen. Pikit kayo, huwag kayong titingin. Ilan dito nakadama ng Holy Spirit pumasok sa inyo ngayon? Taas ang kamay, wala magtitingin. Totoo lang. Yung totoo lang, huwag kayong gagaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. At merong tahimik, 9. Sakali. Have you felt, did you feel the Holy Spirit? Have you felt the Spirit moving? Amen. Palakpakan ninyo ang sarili nyo para sa Panginoon. Okay, tapos na tayo. Tawagin natin si Iya. Paupo. Magpapagaling tayo ng may sakit mamaya. Kung Amen. pwede i-announce sa monitor. Hallelujah. Sige po, dito na po nagtatapos ang ating
gawain po ngayong umaga, no? Humayo kayo at magpuri sa Panginoon. Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Lord. Happy Sunday. Mga kapatid, ito ang bili ng Lord. Mamaya, kung kaya nyo pumunta, alam nyo na yun kung saan kami pupunta. Kahit maglakad na lang kayo, kaya mag-tricycle tayo. Pumunta tayo mamaya. Gamitin nyo yung gift nyo ng pagpapagaling. Sumama kayo. Minsan lang